Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Book of Zechariah. Book of Zechariah. Ang Zechariah po ay pangalawa sa dulo ng Old Testament. So, pag nasa Matthew kayo, binalikan ninyo ang Book of Malakay at umatras ulit kayo ng isang pong book, na doon po yung Book of Zechariah. Now, ang isang advantage ng isang Kristiyanong merong hawak ng Bible, hindi tayo nagugulat, hindi tayo nabibigla sa mga bagay na nangyayari sa ating panahon. Nakakalungkot, hindi tayo masaya, pero alam natin marami naging casualty sa southern part ng Pilipinas dahil sa mga earthquake. Pero kung alam mo ang Book of Zechariah, alam mo na merong the big one na hindi lamang tatama sa Metro Manila, tatama sa buong mundo. Nakita po natin sa Zechariah chapter 14 last week, kung paano sa tindi ng earthquake, yung Mount of Olives ay mahati po sa gitna. Right. Yung isang mountain na nasa Israel ngayon, yung Mount of Olives, yun po ay mahati sa gitna at magkakaroon ng valley. Nakita din po natin last week sa pagbabalik ni Jesus Christ, kung paano yung araw, yung buwan at ang bituin ay magdidilim dahil sa liwanag ng kaluwalhatian ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. So ang puntos po natin kung bakit natin nabanggit ang mga bagay nito ay dahil kung alam mo ang Bible, hindi ka mabibigla. Ano kayang panahon na natin ngayon? Ito na ba ang end of the world? No. Kung alam mo ang Scripture, makikita mo na ang iyong future at kung ano ang hinaharap ng mundong ito. At ngayon po sa ating pong pag-aaral, ipagpapatuloy po natin yung chapter 14. Dito po sa chapter 14 from verse 8 to 15, sa pamamagitan po ni Prophet Zechariah, ipinagpatuloy ng Panginoon ang description ng mga events na mangyayari po sa kanya pong pagbabalik. Darating po yung panahon pagkatapos po ng 7-year tribulation, ang Panginoong Jesucristo po ay babalik pong muli dito, hindi na po para mamatay sa krus po ng Kalbaryo, pero para po itayo ang kanyang kaharian. Ang mga events na binanggit dito ni Zechariah sa verse 8 to 15 ay yung physical restoration ng lupain. Hindi lamang ng Jerusalem, ng Israel, kundi ng buong mundo ay magkakaroon po ng pagbabago. Another thing na binanggit po dito sa ating pong pag-aaralan, kung paano si Jesus Christ, ang hari po ng mga Hudyo at hari po ng buong mundo, ay literal pong maghahari sa buong mundo. At pangatlo, dito po pinakita ng Panginoon through Prophet Zechariah yung plague, yung sumpa, yung salot na kanyang ipapadala sa mga kaaway ng Panginoon sa panahong ito. Kung kayo po ay, of course lahat tayo naranasan natin yung COVID-19, wala po sa kalingkingan ang COVID-19 sa salot na mararanasan po nila. To the point na mas matindi pa sa leprosy ang mararanasan ng mga taong ito. And we're going to see that, yung mga bagay nito. Ang gagawin ko po, babasahin ko po yung verse 8 to 15. Sundan ninyo ako sa inyo pong mga Bible as I read Zechariah 14 from verse 8 to 15. And it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. And the land shall be turned as plain from Geba to Rimmon, south of Jerusalem, and it shall be lifted up and inhabited in her place, from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananel unto the king's winepress. And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Verse 12, and this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand up upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor, and Judah also shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold and silver and apparel in great abundance.
And so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and all the beasts that shall be in this tent, as this plague shall be prayed. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon, dahil meron po kaming simbahan na inyo pong lugar, kung saan namin napapag-aralan po ang inyo pong salita. Maraming tao, Ama, maraming Kristiyano ang nagdi-despise sa inyo pong simbahan, pero salamat dahil meron po kaming lugar kung saan napapakinggan namin ang katotohanan. Kung kami ay lalabas sa mundong ito, wala kaming ibang napapakinggan, kundi kasinungalingan, kundi kasalanan. Pero salamat dahil meron po kayong simbahan na tinatag kung saan meron pong nag-iingat at nagpoproklama ng katotohanan. At salamat Ama dahil meron kaming inyong pong salita na hawak po ngayon. Salamat dahil ito po yung inyong pong iningatan. Ang pure word po ninyo ay meron po kaming access po today. At salamat dahil meron kaming banal na Espiritu na handa lagi pong magpaliwanag ng inyong pong salita upang maunawaan namin po ito. We pray Ama na sa pag-aaral namin ng Book of Zechariah, bigyan nyo kami ng kaunawaan. I pray na kung sa aming kalagitnaan ay wala pa po kay Kristo, I pray na ngayon po nawa ang kanilang araw ng kaligtasan. And we pray na bilang mga mananampalataya, tulungan niyo po kami na tumingin sa kaharian po ninyong parating at hindi po kami ma-distract ng mga bagay ng mundo pong ito. Pinupuri namin kayo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, dito po sa Zechariah 14, ito po yung the day of the Lord na binanggit niya sa verse 1, kung saan dadating ang Panginoong Kristo pagkatapos po ng 7-year tribulation. Alam natin, si Antichrist at ang buong bayan, ang mga bayan ng mundong ito, ang mga nation, lahat po sila ay susugod po sa Jerusalem at itatrap ang mga believing Jews kung paano winasak ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem that time. Ganon din po ang gagawin po ni Antichrist. Pero ipinakita sa atin ni Zechariah na habang sila ay inaapi at pinapaslang at sinisira ni Antichrist, bubukas po ang kalangitan at magkakaroon po ng matinding liwanag. Ang glory ng Panginoon ay bababa, si Jesus Christ po ay bababa, kasama yung kanyang mga armies. Kung ikaw ay mananampalataya, kasama ka sa army na yon. At dito makikita natin na magkakaroon po ng mga events. At ito pong verse 8, makikita po ninyo, bukod dun sa pagkahati ng Mount Olives at bukod dun sa bright light of the Lord Jesus Christ, dito nagbigay muli ng extraordinary events na mangyayari sa araw na iyon. Dito pinakita ni Zechariah, pinakita ng Panginoon through Prophet Zechariah, yung magiging physical restoration ng buong bayan, ng buong lupain ng Israel. Dito binanggit niya sa verse number 8, and it shall be in that day, the living water shall go out from Jerusalem. Binanggit dito ng Panginoon yung living or flowing water. Pag sinabing living, ito ay flowing water. Hindi siya stagnant water. Yung Dead Sea, sa ating panahon, stagnant water yon. Kaya walang nabubuhay doon dahil stagnant yung tubig doon. Pero during that time, ng pagbabalik po ni Jesus Christ, during the 75-day gap, magkakaroon po ng fountain, na living water na magmumula po sa Jerusalem. By the way, ito po ay hindi po metaphor. Ito po ay literal po na mangyayari. Dahil all of the passages ng Zechariah 14, napaka-clear, ito po ay literal. Now, anong mangyayari po doon? Of course, kung kayo po ay nasa Bible geography class tuwing afternoon, meron na kayong familiarity sa topology ng Israel. At alam natin, kung ito yung Israel at ito yung Mediterranean Sea, nandito po yung coastal plain. Pagkatapos po ng coastal plain, yung hill country. Mga bundok. Ito po yung mga bulubundukin. Ito po ay plain, patag. Ito po yung Mediterranean Sea. Ano yung sunod dito? Yung Rift Valley. At alam natin na merong Jordan River dito at merong Dead Sea dito. Tapos ito na yung Transjordan Plateau or ito na yung desert part ng Arabia. At alam natin, ang Mount Zion or Jerusalem, na dito po ito. Let's say, ito yung Mount Zion, ito yung Jerusalem. Binanggit dito ni Zechariah, in that day, the living waters shall go out from Jerusalem. Half of them
toward the former sea. Yung former sea po na tinutukoy dito sa Hebrew word, ang ibig sabihin po noon ay yung Western Sea. Former sea, rather Eastern Sea. I'm sorry. Yung former sea or Eastern Sea. Yung Eastern Sea, meron bang Eastern Sea sa Jerusalem ngayon? Yung po yung Dead Sea ngayon. Sabi ni Zechariah, merong magkakaroon ng living water sa Jerusalem magmumula. Ang Jerusalem ang magiging source ng water na ito, at half of them will flow sa Eastern Sea or former sea. Another thing, and half of them toward the Hinder Sea or Western Sea. Saan ang Western Sea na tinutukoy po dito? Yung Mediterranean Sea. So magkakaroon po ito ng river na nagmumula sa Jerusalem. Now, kung kayo ay alam ang itsura ng Israel ngayon, ito po ay tuyong-tuyong lugar. Right. Napaka-disyerto. May mga ilang parte na through science and invention and engineering na buhay ng mga Israelites yung ibang lupain dito. Pero kung titingnan nyo, ang lugar na ito, napakatuyo po nito. Disyertong-disyerto. Pero in that day, during the 75-day gap ng pagbabalik po ni Jesus Christ, magkakaroon po ng river, flowing water papuntang Dead Sea at papuntang Mediterranean Sea. And ano ang resulta kung merong tubig? Yung mga lupain po dito ay mabubuhay. That's right. At yan po ay restoration na gagawin ng Panginoon. Binanggit din ng verse number 8, in summer and in winter shall it be. Ibig sabihin, yung flow of water will be continuous year-around. Hindi lamang sa summer, kundi sa winter. Now, go over in Psalm 46. Psalm 46, si David, King David, dahil isa din siyang propeta, binanggit yung detalye ng river na ito, ng living water na ito. Go over in Psalm 46. Psalm 46 verse 1 to 5. Psalm 46 verse 1 to 5. Verse number 1, to the chief musician for the sons of Korah, a song upon Alamot. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed. Yung pong earth be removed dito, ito po yung binabanggit ni Zechariah na great earthquake na maghahati sa Mount of Olive. And through the mountains be carried into the mid of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Sila. There is a river, the stream whereof shall make glad the city of God, the holy place, and of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. So yung river na tinutukoy po dito ni David, nung sinulat niya to ni David, he's not talking about the Jordan River. He's talking about sa river na magpo-flow po sa Mount Zion, mula sa Mount Zion. At by the way, ito pong psalm na mga sulat ni David from Psalm 45 hanggang Psalm 49, ito po ay mga psalms referring to the millennium kingdom of the Lord sa 1,000 years. So yung river na tinutukoy dito ni David, literal po ito, it is the river na nakita din po ni Zechariah. Go over in Ezekiel 47. Hindi lamang si Prophet David ang nakakita po ng detalye na ito, hindi lamang si Zechariah, even Ezekiel. Go over in Ezekiel 47, Ezekiel chapter 47, verse number 8 and 9. Tingnan niyo po ito. Ezekiel 47, 8 and 9. Then said he unto me, these waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the water shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live. And there shall be a great multitude of fish, because this water shall come thither, for they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. Ang tanong, meron bang, pag ikaw ay pumunta sa Dead Sea, wala pong marine life ang nabubuhay po dito dahil sa tindi ng density ng asin sa Dead Sea, wala po. Pero sabi ni Ezekiel, nakita niya dahil sa river na magpo-flow from Mount Zion, from Jerusalem, ay magkakaroon ng buhay. Even yung Dead Sea, na patay. And also yung mga desert land ng lupain ito ay mabubuhay because of this sea. And that's amazing thing.
Binanggit din ni Ezekiel in Ezekiel 36, yung restoration ng land na mangyayari during, not only before, but also during the millennium reign of Christ, in Ezekiel 36, verse number 35. Ezekiel 36:35, and they shall say, this land that was desolate is become like the Garden of Eden, and the waste and the desolate and ruined cities are become pens and are inhabited. Nung panahon po, probably 100 years before now, 100 years before, yung mga British explorer po na pumunta po sa Jerusalem, sa Israel, nakita nila na talagang it is a desolate land. It is a desolate land. Pero pagbalik po ng ating Panginoong Kristo, even today, it's a desolate land ang Israel. Pero pagdating po ng Panginoong Kristo, in-establish niya yung kanyang kingdom, nakita po ni Ezekiel na magiging katulad ito ng Garden of Eden. Do you want to see the Garden of Eden? You will see that in the future, like a Garden of Eden. Ganun ang magiging restoration po ng lupain po ito. Tulad ng nabanggit ko po, this is not figure of speech. That's right. This is a literal na mangyayari po sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. And in verse number 9, balikan natin, Zechariah 14 verse 9, and the Lord shall be king over all the earth. Aren't you glad that the Lord, Jehovah God, shall be king over all the earth? Ang Panginoon po, the triune God, ay maghahari po over all the earth. Lahat po ng parte ng mundo ay paghaharian po ng ating Panginoong Kristo. Binanggit niya dito ng Panginoon, in that day, the Lord shall be king over all the earth. And we know sa mga previous chapter, the removal of Satan, the demons, the Antichrist, the false prophet, the idols, together with the exaltation of Mount Zion, will precede the rule of King Jesus over all the earth. You can check Isaiah chapter 2, Revelation 18, Revelation 19, and Revelation 20 sa mga detalye pong ito. Pero dito, ipinapakita ng Panginoon kung paano ang Panginoon has always been the unseen creator and king over His creation. Ngayon po, whether ang tao ay aminin o hindi, ang Panginoon po ang hari ng mundong ito. That's right. Ang Panginoon po ang creator ng mundo po ito at siya ang namumuna sa mundong ito. Siya ang may kontrol ng mundong ito. Pero literal po na makikita ang paghahari ng Panginoon in the future. Ngayon, ang tao ayaw nilang aminin na ang Panginoon ang hari ng mundong ito. Pero darating po yung panahon that the Lord Jesus Christ will sit upon the throne to reign over all the earth during the millennium. At ang dominion ng Panginoong Kristo will be the entire earth. Entire earth. Nabanggit ni Zechariah to be king over all the earth. Ano pa? In that day also, there shall be one Lord and His name. Binanggit doon sa verse 9, in that day shall there be one Lord and His name one. Kung titingnan niyo po yung history po natin, ang tao po has always sought other gods. Yeah. Ang tao po throughout the history, ang tao gusto nilang magkaroon ng ibang Diyos. Yeah. Minsan ang nagiging Diyos natin sa ating panahon, yung ating sarili. Yung nagiging Diyos natin, yung ating pamilya, yung ating nagiging Diyos, yung ating trabaho, and so on and so forth. Pero darating po yung time sa pagpupo po ng ating Panginoon sa kanyang millennium throne, no other competition ang magkakaroon ng Panginoon. Hindi niya na kailangan agawin ang attention mo because on that day, magkakaroon ng isa lamang Diyos, isang Panginoon at isang Hari. And and His name will be one, meaning there's no competition. King Jesus will finally reign in clear view over the hearts of the people who hope in Him during the tribulation. Amen. Yung mga makakaranas ng tribulation period, yun ang kanilang magiging pag-asa. And of course, yung pong mga makakapasok sa Millennium Kingdom na tribulation saint, sila po ay magpo-procreate pa rin. We know that sa prophecy. Magpo-procreate pa rin po ang mga tao. At yung kanilang mga magiging anak, hindi po yun magiging saved. Yeah. At yun ang pangungunahan ni Jesus Christ for 1,000 years with the rod of iron. Yeah. Darating po yung time, sa panahon po ng 1,000 years, dahil sa paghahari ng Panginoong Kristo, ngayon, kung ikaw ay
magkaroon ng kaso, pwede kang makatakas sa kaso mo. Kahit ikaw ay magnakaw ng bilyong piso, kaya mo matwist ang batas at makalaya ka. Pero pagdating po ng Millennium Reign of Christ, it will be a rod of iron. Amen. It will be a rod of iron. At yun ang pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo bilang mga mananampalataya, if you are saved today, you will serve and reign with Christ in the Millennium Kingdom. So that's verse number 9. Aren't you glad na ang Panginoong Jesucristo ay tatayo at maghahari sa mundo ito? Amen. Verse number 10 and 11, Zechariah 14, verse 10 to 11. And all the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon, south of Jerusalem, and it shall be lifted up. Ibig sabihin, yung Jerusalem ay itataas. It will be lifted up, will arise. And inhabited in her place from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananel unto the king's winepress. So, hindi lamang magkakaroon ng river, ano yung mga physical changes sa lupain pagdating ng Panginoong Jesucristo. Mangyayari din na yung all the land shall be turned, or ibig sabihin, shall be transformed. All the land shall be turned or transformed as a plain. Tandaan niyo po, ito po ay mga hill countries, mga bulubundukin po ito. Pero sabi ni Zechariah, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang Jerusalem will be lifted up. Binanggit doon, and it shall be lifted up. Ang Jerusalem po ay magiging pinakamataas pong bundok sa lahat po ng bundok sa buong mundo. Ngayon, Mount Everest ang number 1, ang merong title na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pero pagdating po ng Millennium Kingdom, ang Mount Jerusalem or Mount Zion po ang magiging mataas na bundok. At lahat ng nasa paligid niya, from Geba to Rimmon, ay magiging plain. Binanggit din po dito sa verse number 10, yung pong magiging boundaries, yung boundaries po ng Jerusalem. Yung boundaries po niya ay mag-i-extend hanggang Benjamin's gate unto the place of the first gate, referring to the northern gates of Jerusalem, hanggang Benjamin. Unto the corner gates, o yung western gates of the city, from the tower of Hananel, which is the northeastern corner of the old city wall, and unto the king's winepress, medyo baba po yun sa south of Jerusalem. So yung verse number 10, binigyan detalye ni Zechariah kung ano ang magiging boundaries ng Jerusalem ng panahong yon. To the Benjamin's gate hanggang sa king's winepress. Around this area po ito, south of Jerusalem, sa Valley of Hinnon. You can check your Bible Atlas para sa mga detalye po na yun. But ang point natin dito, may kakaroon ng pagbabago. Ano pa? Sa verse number 11, binanggit din po dito ni Zechariah, and men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Darating po yung panahon na pagkatapos ng mga event na to, ang mga tao po ay maninirahan sa Jerusalem. At anong pagkakaiba ng Jerusalem in the future sa Jerusalem ng history? Sa history po, naranasan nila ang pwersa po ng Assyria. Naranasan nila ang pwersa ng Babylonia. Naranasan nila ang pwersa ng Rome. Naranasan nila ang opposition ng mga Muslim country, ng mga Crusaders. Pero darating po yung hanggang ngayon, kaaway po, ang dami pong kaaway ng mga Hudyo. Yung pong mga Gaza Strip, yung pong Iran, and other Muslim countries, they are fighting against the Jews. Pero sabi ni Zechariah, in that day, men shall dwell in it, and they will enjoy the peace of that city. Magiging literal po na ang Jerusalem ay magiging city of peace. Magkakaroon po ng kapayapaan doon, to the point na no more utter destruction. Sinabi ng Panginoon, on that day, yung mga makatitira sa Jerusalem, wala nang destruction silang mararanasan. And Jerusalem shall be safely inhabited. Binanggit din po yan ni David sa kanya pong Millennium Psalm. Go over in Psalm 48. Go over in Psalm 48. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Psalm 48, verse 1 and 2. Psalm 48, verse 1 and 2. Ready? Read. A song and psalm for the son of Korah.
Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. So ganun po ang mararanasan ng mga dwellers of Jerusalem, of Mount Zion on that time. They will dwell on that land and they will enjoy peace. What a great day na makikita natin. Verse number 12, go over in Zechariah 14, verse number 12. Zechariah 14, verse number 12. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people. So dito po, bumabalik si Zechariah ang Panginoon sa destruction po ng kanyang mga kaaway. Sino yung mga kaaway dito ng Panginoon? Yung pong mga tao who fought against Jerusalem. Binanggit doon sa verse 12, they are the one who fought against Jerusalem. And we know, sa ating previous study and even in the previous chapters, nakita natin ito pong mga tao ito po yung mga taong nag-submit kay Antichrist, sila po yung mga tao na nagpatatak ng Mark of the Beast, at sila po yung mga tao, armies ni Antichrist, na lalaban sa Jerusalem. At anong gagawin ng Panginoon sa kanila? Magpapadala po ng plague or salot ang Panginoon sa kanila. At yung description po dito ng salot na ipapadala ng Panginoon is very graphic, very vivid ang description ng Panginoon dito. Binanggit dito, ito pong plague na mararanasan ng mga tao po sa panahong ito is worse than the plagues na narasan po ng mga Egyptian. Yeah. Naalala ninyo yung 10 salot, 10 plagues na naranasan po ng mga Egyptian? Yung pong naranasan nila ay walang-wala po yun sa plagues na ipapadala ng Panginoon. Kasi binanggit po dito ni Zechariah, because of the plague, the flesh of those people or those beast worshiper, those people who worship the Antichrist, shall consume away or melt off. Imagine niyo, isa kang man of flesh at yung balat mo ay magme-melt. Habang nakatayo ka, because of this plague, malulusaw ang iyong balat. At para kang yelo na natutunaw. Habang nakatayo ka, ano pa? Yung their eyes shall consume away or melt in their sockets. Yung mata mo malulusaw. Mata ng mga taong ito malulusaw at mawawala. Yung kanilang tongue, their tongue shall consume away or melt in their mouth. Ganun po, kabibid, ka-graphic yung description dito ng sumpa, ng plague na ipinadala ng Panginoon po dito. At dito pong mamamatay yung marami pong tao. Of course, alam natin na yung mga armies ng Panginoon ay lalaban sa mga tao, and even itong plague na ito ay mararanasan po ng mga tao. And by the way, how many people are we talking about here? We're talking about billions of people. Dahil darating po around approximately billions of people. Of course, maraming mamamatay na sa tribulation, 7-year tribulation, maraming mamamatay, pero marami pa rin po ang mabubuhay at magpapasakop kay Antichrist. Imagine niyo, billion of people ang papatayin dito ng Panginoon. All those people who worship the Antichrist. At ito ang mararanasan nila. Imagine niyo, nakatayo ang tao, biglang dahil sa plague na ito, malulusaw na lamang siya. I don't know kung yung bones ay kasama. I don't think so, because flesh, yung meat ng tao ang malulusaw. Pero you don't want to experience this. Ito ang point. Second thing na makikita niyo po dito sa verse number 13, and it shall come to pass in that day, hindi lamang may plague na ipapadala ang Panginoon, it shall come to pass in that day that a great tumult or confusion ang mararanasan nila or disturbances from the Lord shall be among them, and they shall lay hold everyone on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. So, pagdating ng panahon iyon, yung mga armies ni Antichrist ay magkakaroon din ng tumult or confusion. Ito pong tactic na ito, military tactic na ito, lagi na po itong ginagawa ng Panginoon sa kanya pong mga kaaway. If you can remember, yung mga previous battle ng Panginoon, kung paano nung time ni Joshua at time ng mga king, nagpapadala ng confusion ang panahon ni Gibeon. Remember, panahon ni Gideon?
nung marami silang kalaban, nagkaroon ng confusion yung mga Midianites. Yes. At sila mismo ang nagtalo-talo. Yeah. At the same tactic ang gagawin ng Panginoon. Yung mga armies ni Antichrist, they don't know, sino ba ang kaaway natin dito? To the point that they will fight each other. They will fight each other. Not only merong plague, merong tumot, another thing, sa verse number 14. And Judah shall fight at Jerusalem, and the wealth of all the heathen round about shall be gathered together, gold and silver and apparel in great abundance. Hindi lamang magkakaroon ng plague, tumult, even yung mga believing Jews, yung Judah po dito, ito po yung mga mananampalatayang tribulation saint. Ito po yung mga tao na nagsabi, hindi kami magpapatatak, hindi kami sasamba kay Antichrist. Ito pong Judah shall fight against the enemies of the Lord and Jerusalem. At yung mga believing Jews on that day will fight and achieve a tremendous victory to the point that the wealth of all the heathen round about shall be gathered together. Sa tindi ng kanilang magiging victory, yung spoil of war, ay nung ginather nila to together, ang sabi ni Zechariah, it will be in great abundance. The gold, the silver, and apparel will be in great abundance. So merong plague, merong tumult or confusion, at merong paglaban ng mga believing Jews. And lastly, sa verse 15, ano pa ang gagawin ng Panginoon sa kampo ng kaaway niya? Verse 15, and so shall be the plague of the horse and of the mule, of the camel and of the ass, and of all the beasts that shall be in this tent as displayed. Yung pong plague na naranasan ng mga tao ay mararanasan din po ng mga military animals at ng kanilang mga domestic animals. Yung sumpa po, yung virus o yung plague, hindi lamang tao ang mararanasan, ang makakaranas nito. Even yung mga mammals, yung mga camels, yung mga mules, asses, and horses, lahat ng yon, yung kanilang flesh ay malulusaw. Ganun po katindi yung plague. Anong klaseng plague ito? Probably radiation, I don't know. But it will be a worse plague on that time. At nakakamangha sa plague na ito, sa virus na ito, yung mga may mark of the beast lang ang matatamaan. Imagine that, kayang ma-distinguish sino yung tatamaan ng plague. Kung meron kang tatak, kung ang tao ay may tatak sa kamay at sa noo, yun lamang ang nalulusaw. That's a worst thing to see sa mga panahong iyon. Pero ang point natin dito, ito po ang mga mangyayari sa pagbabalik po ng ating Panginoon Kristo. It will give way, itong mga events na to, ito po ang maghahanda. Ito pong mga plagues, tumult, ito pong mga ito ay mangyayari during the 75-day gap. Pagkatapos ng tribulation, merong 75-day gap bago po ang Millennium Kingdom. We studied that yet previously. At itong mga events na ito mangyayari po on that day na mag-give way sa pagiging hari ni Jesus Christ over all the earth. Ang tanong, Kristiyano, nagagala ka ba na ang Panginoong Kristo ay maghahari muli? Yes. One thing that make me excited to go to Jerusalem, of course, we're seeing Jerusalem every Sunday afternoon. We're seeing Jerusalem, that's one thing. But one thing that you will stand dun sa Mount Zion, sa Jerusalem, makikita mo, I know that there will be a river here. I know that this Mount Olive will be divided into two. What a great thing. Pero, kung ikaw ay Kristiyano, ang point natin dito, kung ikaw ay na kay Kristo, you will be part of those things. I don't know, probably the next time that kung matapos na ang lahat, mamatay tayong lahat, probably the next time that I will see you, you will be riding in the white horse. That's a beautiful thing. Pero bilang challenge ko po sa inyo, ito pong pinag-aaralan natin, it's very exciting. Na-excite ba kayo? And by the way, ito po ay hindi po figure of speech. Lagi ko pong binabanggit. Hindi ito po, nung sinulat ito ni Zechariah, hindi po siya makata na gumagamit siya ng mga metaphor. This is a literal thing na mangyayari po in our future. And ang bilang challenge ko po sa inyo, go over in John chapter 3. Ito pong mga events na pinag-aaralan po natin, it's very exciting. And literal po natin itong makikita. Pero ang challenge ko po sa inyo, I have two challenges this morning.
Go over in John chapter 3, verse number 3. Sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, Nicodemus, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito pong pinag-aaralan natin sa Zechariah 14, ito po ay very exciting, very fascinating. Napakagandang tingnan yung river, yung Dead Sea na patay, na mabubuhay, yung desert land na magkakaroon ng restoration, kung paano ang glory ng Panginoon. But one thing is sure, kung hindi ka pa born again, you cannot see the kingdom of God. That's right. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka pa ligtas, kung hindi ka pa born again, hindi mo makikita ang Zechariah 14. How serious is it? Anong ibig sabihin ng born again, Brother RJ? Ang born again, kung ang tao po ay meron pong dalawang klase po ng kapanganakan, pinakita ni Jesus Christ kay Nicodemus, hindi mo kailangan bumalik sa sinapupunan ng iyong ina at ikay ipapanganak ng muli. Kasi meron pong pangakapanganakan sa pamamagitan ng tubig. The time that your mother gave birth to you, that's born of water. Pero meron pong tinatawag na born of spirit. That's right. Anong ibig sabihin nun, Brother RJ? Ang pagkapanganakan pong muli, ito po yung araw o panahon na nakita mo na mali ang relasyon mo sa Diyos. Ito yung panahon ng isang tao ay sumuko sa Diyos na, Panginoon, nagkamali ako, mali ako sa aking mga kasalanan at magpapasakop ako sa iyo. Ito yung panahon na nagsabi ang isang tao, Panginoon, tatalikuran ko ang aking kasalanan. Panginoon, tatalikuran ko ang mali kong paniniwala. Panginoon, tatalikuran ko ang mali kong gawain at ako'y magpapasakop pa sa iyo. At itong pagiging born again, ito din yung araw na naranasan ng isang tao na nilagak niya ang kanyang pananampalataya na si Jesus Christ ang namatay para sa kanyang kasalanan, siya'y inilibing at nabuhay namang muli para sa kanyang kasalanan. That's right. At yan po ang pagiging born again. Kaibigan, kung hindi mo pa nararanasan yan, kahit yung Zechariah 14 is very exciting to see, you will not see it. Except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Kaya nga, kung kaibigan hindi ka paligtas, there's an opportunity. Kaya hindi pa nangyayari yung mga events ito. Sabi ni Peter, the Lord is not slack concerning His promise. Pero hinahayaan ng Panginoon na magkaroon ka ng oras, kaibigan, upang bumalik ka sa Panginoon through repentance. Pero kung ngayon, sasabihin mo, ay Brother RJ, hindi para sa akin yan. Brother RJ, nag-i-enjoy pa ako ng kasalanan. You will not see these things. You will not see these things. Para sa mga Kristiyano po, very exciting, Zechariah 14, and probably, kahit ako, Panginoon, gusto ko nang makita yung mga event na yan. Pero, yan ba ang focus natin ngayon? Naging tanong siya ng mga disipulo ni Christ. Go over in Acts 1. Acts chapter 1. Second challenge po para sa ating mga Kristiyano. Acts 1:3, sabi ni Luke, to whom he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom. During the resurrection po, period ng ating Panginoong Kristo, nagturo po si Jesus Christ in the 40 days na kanyang ministry, nagturo po si Jesus Christ ng maraming bagay, and most of them pertaining to the kingdom of God. I don't know, probably tinuro niya ang Zechariah 14. Pero ang sabi ng mga disipulo, ito po ang naging reaction ng mga disipulo. Go over in verse number 6. Verse number 6, Acts 1:6, when they therefore were come together, they asked of Him, sabi nila kay Jesus Christ, saying, Lord, will Thou at this time restore again the kingdom to Israel? Panginoon, ready na kami. Ang ganda ng Zechariah 14, gusto na namin itayo mo ang kingdom of God. Panginoon, ngayon mo na ba itatayo ang kingdom mo sa Israel? Ngayon na ba? Tingnan natin po ang sagot ni Jesus Christ. At ito po ang ating application. Verse number 7, and He said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father had put in His own power. Ibig sabihin lamang, ang Panginoon ang nagtakda kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano ang focus natin ngayon? Kung hindi pa ngayon, verse number 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth.
Yep. Zechariah 14 is very exciting. Ibig sabihin ba nito, Brother RJ, doon na lamang ako sa aking bahay, nakatingin sa bintana at mag-aabang nito? No. Christ said to His disciples, hindi mo alam, hindi mo hawak kung kailan mangyayari ito, pero ito ang gusto kong gawin ninyo. Become a witness. Amen. Become a witness. While you're waiting for this thing, you become a witness. Ang tanong, Kristiyano, do you do that? Amen. Do you become a witness of the resurrected Savior? Naging witness ka. Pag sinabi pong witness, ikaw yung magpapatotoo. Yeah. Alam mo, classmate, kaibigan, si Jesus Christ, nabuhay siya mula sa mga patay. Yep. Alam mo, kaibigan, namatay si Jesus Christ. Alam ko alam ko ang katotohanan yan. Witness ako niyan. Hindi man natin nakita literal, pero we can see it by the record, That's right. the evidences of the Bible, Amen. kung ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa ating kasalanan. At yan ang ating focus. Ang tanong, Kristiyano, yes, this is very exciting. Without doubt, even me, I'm so excited to see these things. Nabalitaan ko kagabi, nagkaroon muli ng lindol sa Surigao. I'm not worried about it because I know my future. Pero ang point ko dito, am I involved sa focus ni Jesus Christ in our times? Amen. This is very exciting. Pero sabi ni Christ sa kanyang mga disipulo, dun sa 120 church member, hindi nyo hawak kung kailan ang kingdom of God, kingdom na ma-restore, but this is the main thing that I want you to do, to become a witness. Bilang mga mananampalataya, ganun ang ating attitude dapat. Yes, while we are waiting for these things, we need to do to become a witness. Ang tanong, nagagawa ba natin ito, Kristiyano? Nagagawa ba natin ito, Kristiyano? First challenge, kung hindi ka pa saved, you cannot see this. Pero kung ikaw ay saved na Kristiyano, we need to be involved in the program of God in our time. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa Zechariah chapter 14. Ipinakita niyo po, Ama, ang mga exciting event na mangyayari during the 75-day gap bago niyo po itatag ang inyong pong kaharian, literal, sa Jerusalem. Salamat, Ama, dahil kay Jesus Christ, kami, Panginoon, naging kabahagi ng inyong pong programa, ng inyong pong plano sa mundo pong ito. Salamat that because of Christ, we shall rule and reign with Him in the millennium. Salamat, Ama, sa inyong pong biyaya. Dahil hindi namin po ito deserve, we deserve the lake of fire. Pero salamat sa inyong pong biyaya na kayo po ay naging mabuti po sa amin at naging kabahagi po kami, Ama, ng inyong pong programa. And we pray na tulungan niyo po kami habang kami ay naghihintay sa mga events na to. Kung sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi ligtas, I pray na ito po nawa ang araw na sila ay maborn again. At higit sa lahat sa aming pong mga Kristiyano, ito po nawa ang maging motivation namin so that we can become a witness to the people around us. In Jesus' name we pray, Amen.